Alam mo ba na mayroong bansa na dalawa ang pangulo at mayroon ding bansa na tatlo ang pangulo? Bukod pa riyan ay mayroon ring bansa na walang mahirap, walang tax, libre ang pag-aaral, libre ang gamutan at may visa-free access pa sa 156 na bansa. Sana all. Ilan lamang iyan sa mga pinakakakaibang bansang pag-uusapan natin sa videong ito. Kaya tumutok ka na at pakilike mo na rin itong video. Unahin na natin sa listahan ang Vatican City. Ito ang itinuturing na pinakamaliit na bansa sa buong mundo na may sukat lamang na 44 na hektarya o halos kasing laki lang ng isang malaking parke gaya ng Luneta. At tinatayang humigit kumulang 800 hanggang 1,000 katao lamang ang naninirahan o ang mga lihitimong mamamayan ng Vatican. Kaya't sa madaling salita ay halos bahagi silang lahat ng pamahalaan ng Vatican. Kaya't walang buwis sa bansang ito at libre ang kanilang pag-aaral, kabilang na ang serbisyong medikal. Maliban na lamang sa mga dayuhang namamasyal o nag-aalay ng panalangin sa mga pinakatanyag na simbahang Katolika sa lugar. At kung namangha ka sa kakaibang estado ng bansang ito, ay tiyak mamamangha ka rin sa isa pang bansa na kung tawagin ay San Marino dahil dalawa lang naman ang presidente sa bansang ito, kung saan ay tinatawag nilang Captain's Regent ang dalawang pinuno ng kanilang estado, nakahalintulad sa tungkulin ng bawat pangulo, kung kaya't may tuturing na dalawa ang pangulo sa bansang ito. Subalit hindi sila kagaya ng ibang pangulo na tumatagal ng 4 hanggang 6 na taon o higit pa ang panunungkulan nila sa bansa dahil ang Captain's Regent sa San Marino ay may termino lamang na aabot ng 6 na buwan at maaari lamang silang ma-re-elect pagkatapos pa ng 3 taon. Nakakamangha, di ba? Lalo na siguro kung malalaman mo na ang bansang San Marino rin ang itinuturing na isa sa mga pinakamatandang republika sa buong mundo, kung saan itinatag pa ito noong 301 AD o noon pang ika-301 taon matapos ang pagsilang ni Hesukristo. Kaya naman matatagpuan rin dito ang ilan sa pinakamatatandang tore sa buong mundo at tinatawag itong Three Towers of San Marino, kung saan ang tore ng Guaita ang pinakamataas at pinakamatanda sa mga tore na itinatag pa noong ika-11 siglo at nagsilbing kuta noon ng bansa laban sa mga mananakop, at ang ikalawayang sesta na nasa pinakamataas na bahagi ng Monte Titano, kung saan itinayo naman ito noong ika-13 siglo, habang ang ikatlong tore naman ay ang tore ng Montale, ang mas maliit na tore na itinayo naman noong ika-14 na siglo na ginamit din noon bilang isang watchtower upang magsilbing bantay sa mga posibleng pagsalakay ng kalaban. Ano ang masasabi mo? Hindi ba talagang kakaiba ang mga bansang ito? Isama na rin natin sa listahan ng mga kakaibang bansa ang Costa Rica dahil bukod sa wala itong militarisasyon para protektahan ang bansa sa pagsalakay ng mga dayuhan, ay kinikilala pa ang bansang ito bilang isa sa mga bansang gumagamit ng 100% ng renewable energy. At nagawa nila ito dahil sa kanilang malawak na pamumuhunan sa mga renewable energy sources tulad ng hydroelectric, geothermal, solar at wind power, at ang bansa ay may mga natural na yaman na naaangkop para sa ganitong mga uri ng enerhiya. Dahil ang Costa Rica ay may mga aktibong bulkan na ginagamit nila para sa kanilang geothermal energy, kabilang na ang matataas na bundok na pwedeng pagkunan ng hydroelectric power, at gumagamit rin sila ng mga solar at wind energy, kung kaya't kilala ang Costa Rica sa paggamit ng 100% renewable energy para sa buong bansa. At bagamat may kamahalan ng mga proyekto sa paglikha ng mga renewable energy, ay mas mababa naman ang operational cost at sustainability nito kumpara sa paggamit ng mga fossil fuel. At ang kawalan ng interes ng Costa Rica sa paglikha ng militarisasyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas malaki ang kanilang nagiging pondo para sa mga proyektong ito. Astig, di ba?
Ito naman ang bansang Ethiopia, ang isa sa dalawang bansa sa Afrika na hindi kailanman naging kolonya ng ibang bansa, hindi katulad ng halos lahat ng bansa sa Afrika, bukod sa Ethiopia at Liberia na naging kolonya na noon ng mga dayuhang mananakop. At alam mo ba na ang Ethiopia ay gumagamit ng sarili nilang kalendaryo kung saan ay mayroong 13 buwan bago mag-isang taon sa bansang ito, kung saan sa unang 12 buwan ay may 30 araw ang bawat buwan nito at ang ika-13 buwan naman ay mayroon lamang 5 araw at 6 na araw naman kapag leap year. Kaya't kung susumahin mo ang isang taon sa Ethiopia ay umaabot pa rin ng 365 days ang isang taon para sa kanila at 366 days pa rin kapag leap year, kung saan sa kada 4 na taon ay nagdadagdag ng isang araw sa kalendaryo dahil ang bawat isang taon ay may putal na 0.25 days. Kaya't kada 4 na taon ay pinagsasama-sama ito at dumadagdag sa taon ng isang araw. At alam mo rin ba na ang Ethiopia rin ang pinagmulan ng isa sa pinakamasarap na inumin na paboritong-paborito ng mga Pilipino? Oh, hindi alak kundi kape. Dahil hindi lahat ng nagkakape ay umiinom ng alak at kadalasan naman ang mga umiinom ng alak pagkatapos tamaan ay nagkakape. Ang porma ng pamahalaan ng Ethiopia ay itinuturing na ethnic federalism, kung saan ang bawat rehiyon sa bansang ito ay nakabatay sa bawat etnikong grupo at mayroon silang kanya-kanyang otonomiya para sa kung anong mga batas ang nais nilang ipatupad sa mga rehiyon nila. Hindi ba talaga naman kakaiba ito kumpara sa lahat ng klase ng federalismo sa buong mundo? At bagamat maihahalin tulad sa India ang sistemang ito, ay hindi naman sa ethnicity nakatuon ang federalismo ng kanilang gobyerno dahil ang India ay isang linguistic federalism kung saan ang bawat federal na estado sa India ay pangunahing nakabatay sa lingwahe nila at hindi sa etnikong grupo na pinagmulan nila. At maihahalin tulad rin ang porma ng kanilang gobyerno sa Bosnia at Herzegovina, subalit hindi gaya ng Ethiopia na maraming federal na estado. Ang Bosnia at Herzegovina ay mayroon lamang 3 federal na estado at ang mas kakaiba rito ay 3 ang presidente sa bansang ito. Oo, tama ang dinig mo, 3 ang presidente sa bansang ito dahil ang bansa ay nahahati sa 3 pangunahing etnikong grupo. Ito ang mga Bosniak na pawang mga Muslim, mga Croat na pawang mga Katoliko at ang mga Serb na pawang mga Orthodox na Kristiyano. Kaya't ang kanilang konstitusyon ay nagtatag ng isang komplikadong federal na sistema kung saan ang mga etnikong grupo ay may malaking papel sa pamamahala ng bansa at ang ganitong federal na sistema ay resulta ng kasunduan sa Dayton Agreement noong 1995 na nagwakas sa Bosnian War, kung saan ang layunin ng kasunduan ay magbigay ng kapangyarihan sa mga pangunahing etnikong grupo upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang mga tensyon sa bansa. Ang lupit, di ba? 3 ang pangulo nila. Malamang naiisip mo rin ang naiisip ko, hindi ba? Mag-aaway-away pa kaya ang mga politiko sa Pilipinas kung 3 na ang pangulo sa bansang ito? O siya, hanggang dito na lang muna mga kasulido. Sana ay nag-enjoy kayo sa video at kung gusto nyo pa ng ganitong mga topic ay huwag nyong kalimutang mag-iwan ng likes para malaman ko kung gagawa pa ako ng ganitong mga klaseng video. Salamat!